Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. At ang unang naka-raise hand ngayong gabi ay si Roel Sabanal. Roel Sabanal, good evening. Once again, good evening mga kapuntos. Sa lahat ng sumasubaybay sa punto por punto. Magandang gabi sa lahat. Bro, tatlong tanong ng bro. Ano ba ang ibig sabihin ng Gnostic Gospel, bro? Synoptic, Gnostic Gospel. Gnostic, Gnostic. ay Gnostic, Gnostic, o Gnostic Gospel. Yes bro. Siguro mga sinasabi lang Gnostic Gospel, yun ang mga gospel na halimbawa, the Gospel of Barnabas. Sample lang yun, the Gospel of Barnabas. Kung saan nakalagay doon, si Judas Iscariote ang pinako sa krus. Kawawa naman si Judas. Meron akong kopya nun eh. Si Judas Iscariote doon pinako sa krus. Kawawa naman si Judas. Yung Gospel of Barnabas, paborito ng mga Muslim yun. Naalala ko pa dati, yung na-interview ni Corina Sanchez. Sabi niya, alam nyo ba na tinanggalan ni Emperador Constantine daw, ng Gospel of Barnabas ang Biblia? Ha? Tinanggalan ng Gospel of Barnabas ang Biblia? Sigurado ba yung matandang yun? Matanda na kasi yun eh. Matandang yun? Na tinanggalan ni Constantine ng Gospel of Barnabas ang Biblia? Hindi ba niya alam na hindi kailanman naging bahagi ng Biblia ang Gospel of Barnabas? Alam niyo kung bakit? Dahil ang Gospel of Barnabas is a 14th century, 14th century forgery yun. Forgery. Sinabing forgery, gawa-gawa lang. Pakita natin yung yung isa example, no? Ito. The Gospel of Barnabas is an apocryphal gospel. That is, it is a life of Jesus purportedly written by a first-hand observer that is at variance with the pictures presented in the Bible. However, it is unique among apocrypha in that it is a Muslim gospel. That is, it presents Jesus as a human prophet, not the Son of God, and as a forerunner of Muhammad. According to Western scholarship, it is a 14th century forgery, extant now only in Spanish and Italian manuscripts. But even among scholars, there is disagreement as to whether or not some of the material contained in the book is older. So, ang Gospel of Barnabas is a 14th century forgery. Alam niyo yung forgery? Invento ang forgery. Yun ang Gnostic Gospel, bro. Kung saan nagtuturo ng kasinungalingan. Saan ko ba nakita sa tayo natin sa chapter 42. Ito, chapter 42, nung sabi dito, then the disciples wept after this discourse, and Jesus was weeping when they saw many who came to find him. For the chiefs of the priests took counsel
among themselves to catch him in his talk. Wherefore they sent the Levites and some of the scribes to question him, saying, Who are you? Jesus confessed and said the truth. I am not the Messiah. Alain mo? Yan ang ano? Yan ang Gnostic Gospel. Gnostic Gospel yan. Kalain mo, sabihin ba naman ni Kristo, I am not the Messiah? Siya na nga yung Emmanuel eh. Tapos sasabihin niya, I am not the Messiah? O, tuloy. They said, art thou? O, at saka, yung ano, yung si Apostol Pedro, ikaw po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Tapos sabi niya, hindi ako Mesiyas. O, ito. They said, art thou Elijah, or Jeremiah, or any of the ancient prophets? Jesus answered, no. Then said they, who are you? Say, in order that we may give testimony to those who sent us. Then said Jesus, I am a voice that cried through all Judea, and cried, prepare ye the way of the messenger of the Lord, even as it is written in Isaiah. Siya daw yung sumisigaw doon sa sa ilang, si John the Baptist yun eh, but dito sa Gospel of Barnabas, si Jesus daw yung voice that cried through all Judea. Ayon daw sa aklat ni Isaiah. Oh, dami palpak tong Gospel of Barnabas eh. Ito. Bro, ito bro. Itong Gospel of Thomas o Gospel of Philip. Wala sila, hindi sila kasali sa Bible, bro. Hindi. Kasi reason, bro. Hindi kasali yan. Malamang may nakitang mali dyan. Kaya hindi sinali yan. Di ba si Philip, bro, the 12 apostles Isa yan. Jesus Christ? Isa yan si Philip. Isa nga. Meron nga the Gospel of Peter eh. Malay mo, the Gospel of Peter, hindi daw si Kristo ang pinako sa krus, kundi kamukha lang daw niya. Oh. Ginagamit ng mga Muslim. Nakakuha namang ghost vlogger ba nga kuha muna akong i-confirm nga kanina po bro ni kuha bro last na lang bro kani bro si Marcion the father of Bible Ha? siya kunoy father of the Bible Marcion. Sino Marcion? Na early Christian theologian. Sino Marcion? Na-mention magod sa iyahang kuan ba niya akong gi-take note. Sa spelling sa Marcion, no spelling Mar? Mar C-I-O-N. Marcion. O saka Christian theologian bro, theologian. Okay, Marcion theologian. Okay. Ang gapalayas kuno ani bro Romanong simbahan. Siya daw yung siya daw yung father of the Bible? Bible. Oh. Saan mo nabasa yan? The father of Bible, Gospel of Lucas, og sulat ni Pablo. Siya kunoy kuan. Pero akong gi-search sa kuan, di man makita. Kuan naglagapon daw ini sa yahang ba? Ngayon ko. Pero sa siya ka theologian nga kuan ba? Sa early Christian theologian. Kaya tinawag siguro na na Gnostic yan eh. Kala mo pati alien ba naman tinuturo niya? Sabi dito, Marcion of Sinope was an early Christian theologian in early Christianity. Marcion preached that God had sent Jesus Christ, who was an entirely new alien God, distinct from the vengeful God Demiurge, who had created the world. Talagang bro, Gnostic, nakakatakot yung itsura ng Demiurge eh. Excommunicated siya sa simbahang Katoliko bro. Yan ang hindi ko alam, pero wala akong background kung excommunicated ba siya. Basta yung Demiurge, mukha tong monster. Yung Demiurge. Na-topic ko na to minsan eh. Para siyang
Wala siyang monster, bro, yung demiurge. Puro ra day binuang to sa iyahang sulod sa iyang vlog. Yes. Dagang kayong mga propaganda. Sige, salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Ruel Sabanal. Sir, na ako question. My brother is already a born again karon. Ing na siya nga nobody is ingon siguro ni nobody is in hell daw. I always believe as a Catholic nga na ay mga tao sa hell. I was reading the book Dogma of Hell. Please let me know what is that what does the Catholic believe? Naa na mga tao sa hell or wa pa? Salamat. Okay, Brother John Ray, pakisagot yung tanong niya. Ang sabi niya ay sige na nga. Brother John Rick. Ano yung tanong, bro? Sabi niya, yung kapatid niya daw ay born again at hindi naniniwala na may tao na sa hell. May soul, something. And then, I was reading the book Dogma of Hell. Please let me know what does the Catholic believe. If may tao sa hell or wala pa. Well, dito sa libro ko, mga ang nandoon mismo ang nagpahayag. Sila mismo nandoon na mismo. No, pero tayo hindi man natin pa nakita, no? So, based sa doktrina, meron na. Pero kung tayo lang hindi din natin alam. Buti siya, sure siya na walang tao doon, walang kaluluwa doon. Ako ayaw ko magsabi na meron ba o wala, pero doctrinally, meron. Ayon sa mga libro na nababasa natin, at ayon din sa pahayag ng Bible. Kasi Hebrews 9:27, after mamatay ang tao, hukom. Ayon naman sa ikalawang Korinto, sabi ni San Pablo, pagkatapos ng hukom, ang hukom ay harap tayo sa hukom ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga gawa, mabuti man o masama. Sabi sa Bible, ang masama, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang mabuti naman, mapupunta sa langit. Question, marami bang namatay na masama? For sure, marami yan. No? Yun lang sila, sila paraon, na hindi talaga naniwala sa Diyos. So, ilalagay ba yun sa purgatory? Ilalagay ba yun sa langit? No, yan ay mga speculation natin kasi hindi naman tayo pwedeng mag-judge din, kasi ang simbahan nga silent nga kung sino ang mga nandoon eh. Pero tawag dito yung private sa ano ba yung libro ko, no, yung hell ang title, ang dami na mismo ang mga taong nandoon mismo ang nag-revealed na wag na silang pamisahan. Isa sa pinaka nabasa ko doon na nakakatakot, no, dahil siya ay nag-ano sa simbahan. Tawag dito server ba sa simbahan? Server siya sa simbahan, no? Nangungumpisal siya, Pero meron siyang kinukumpisal, tuwing nangungumpisal siya, meron siyang isang kasalanan na hindi niya kinukumpisal at alam niya yun. After nung namatay siya, siyempre may misahan siya, no? Then suddenly yung kakambal niya ang nakakita nung kabaong na sunog. Tapos talagang nangamoy pa sa simbahan, nangamoy sunog, no? Tapos bumangon yung patay, siya lang nakakita. At sinabihan yung kapatid niya, huwag yung na akong misahan dahil nasa impyerno ako. Yun, isa yung revelation yun, galing sa pero yun nga, dahil yun ay private revelation, no? Nasa atin kung maniwala tayo o hindi. Pero yun ay kung babasahin yung libro na yun, saan ba nilagay yun? Wait lang hanapin ko saglit lang. Dito lang yun ba't yan wala dito? Okay, while waiting, meron din po, 'di ba, si Father Jose Maniangat, yung pare na aksidente na namatay na siya, tapos nakarating siya sa hell, heaven, at saka purgatory.
Meron yan sa YouTube. Tsaka si sister ano ba yun? Si Saint yung sinamahan ng anghel na babae. At saka si Saint Lucia, 'di ba? Sabi nga ni Saint Lucia no sa Fatima, sabi niya ang daming napunta sa impyerno dahil sa kasalanan ng laman. Yung pakikiapid, pakikipag-sex outside marriage, yung mga kalaswaan, kalayawan. Yun, ang dami. Halos lahat na napupuntang impyerno dahil sa uhaw sa laman, no? Kaya yung mga mahihilig diyan, dapat talaga magpakasal, no? Kung hindi talaga mapigilan, magpakasal, no? At iwasan yung pangangalunya, pangaapid, lahat-lahat na, no? Pagdating sa ganyang bagay dahil yan ay isang banal na bagay yan, kaya dapat ang mga gumagawa niyan ay nakapasok sa sakramento ng kasal para may otoridad na gawin yan. So, regarding sa tanong, hindi pa naman ako nakapunta doon. Kung ako sa sarili ko, no, kung tatanungin tayo, hindi ko alam kung may kaluluwa na ba talaga doon o hindi ko man nakita pa. Pero doctrinally, yes, meron na. No? Kung papakinggan lang natin ang simbahan kasi ang simbahan ang sandigan ng katotohanan, sabi sa Bible. Ang simbahan, ang sandigan sa katotohanan, ang buong katotohanan nasa simbahan. Kaya pag sinabi ng simbahan na meron na yan. No? But personally, ang tanong niya kasi kung ano natin sa may kaluluwa na ba doon, no? Sa personal na pananaw natin, siyempre hindi pa naman ako nakapunta doon. Ayaw kong mag-judge. Pero sa simbahan talaga, meron na at pinahayag yan ng mga naging santo ng simbahan. At yung may libro nga ako, di ko lang makita kung saan na yun. Inayos kasi ito ng asawa ko. Di ko na malukit saan niya nailagay. No, at yung kwento ko kanina, isa yun sa nakakatakot na kahit nagsiserve siya sa simbahan, napunta pa rin siyang impyerno dahil sa meron siyang meron siyang kasalanan na hindi niya binabanggit sa kumpisalan na alam niya. Yun ang naka-impyerno sa kanya. Kaya ingat po tayo sa pangumpisal, no? Na dapat masabi natin ang lahat. Lalong-lalo na kung alam natin yung bagay na hindi natin pinipilit na ma-confess yun. Kaya delikado po talaga, no? So, yun ang sagot ko, te. No? Yan ko na lang, i-wrap up ko na lang. Yes, meron na po talaga. No? Ayon sa doktrina ng simbahan at sa mga revelation nating nababasa. Bro Angel? Yes, sa Catechism po, nandun yan, 1022 nga. Bro Adjan, meron ka nun? Sabi dito is ganito po. Each man receive his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death, in a particular judgment that refer his life to Christ, either entrance into the blessedness of heaven through the purification, immediately or immediate and everlasting damnation. Ayan po, no? So, kung mayroon ba, ayan, turo na simbahan, very moment of his death. So, dahil tatlo pupuntahan niya, no? Particular judgment agad-agad yon. It's either pupunta muna siya sa purgatorio, pupunta diretso sa heaven, purification or purgatory, or immediate, no? Everlasting damnation. Punta kagad sa hell. At dun sa 1035 na CCC, ganun din po nakalagay doon. Kung nakikinig ka ngayon, si 1035 ng Catechism of the Catholic Church, na ang isang mortal sin, no, medyo nakakatakot to, pero wala, talagang we need to be serious. Kagaya nga din sa Ebanghelyo kanina, no, talagang darating ang kamatayan ng tao, darating si Jesus, or at least ang kamatayan ng tao. Pag daw namatay ka mortal sin, Catechism of the Catholic Church 1035, immediately, na hindi ka nakapagsisi, binaliwala mo, kagaya ng kwento ko kanina doon sa pinsan ko, no? Diyos, sana pinagdadasal ko pa rin siya, no? Namatay siya in a state of mortal sin, no? Kinuha niya yung asawa ng may asawa. So, biglaan yun ang pagkamatay niya. Kaya yun, nakakatakot, no? Iisipin mo, no? Lalo na kaibigan ko pa naman yun at pinsan buo ko pa. Namatay talaga sa inuman na, tapos nandun pa yung kinuha niyang no? Na nakakaanong isipin ba?
So sabi ng Catechism of the Catholic Church, pag nakamatayan mo yon, hindi mo na pagsisihan, immediately you will go to hell. So in other words, yes, from those context, mayroon na po talaga sa impyerno ngayon, sister, kung sino man nagtatanong. Yun po yung mga batayan natin. Salamat po. Okay po, second question. Pero before yung question from Brother William Soriano, sabi niya dito, nanood po ako kagabi, nag-comment ako tungkol sa Hosea 4:11. May nag-reply na basahin mo 4-1 at hindi pala natin mga pare ang tinutukoy doon. Thanks po, God bless sa ating lahat. So, ito yung tanong. Pwede po ba makahingi ng mga tips para sa tamang pagbabasa ng Bible? Ano daw? Brother Brother Jando. Kagatiad na kasi hindi ako nakapag-focus dahil meron akong tiningnan dito na isang comment gaya nito. Yan, ang sabi sa comment, pakisagot po. Pwede po magsuri po at magbalik loob po sa Katoliko po. Pwede. MCGI member, saan ba to? Brother Jando, yan yung nag-message dito sa inbox. Hindi ko na siya ma-replyan I don't know, baka binilak mo. Or kung sino. Pero nakikita So, mo yung kanyang comment Hindi bro. Replyan mo na lang. Nakita mo na O eto. Pwede Pero ka. teka. Yun muna sa akin. Saan, ano to? Ito ba ay Facebook o sa YouTube channel? Sa inbox ko yan siya nakita, bro. Hindi ko, saan mo ba nakita yung comment na yan? Sinend sa akin. Okay. Di yan, tanungin mo na lang kung sino yung nag-send. Mukhang sa ano to Mukhang sa Facebook yata to. So, tingnan ko lang ha. Kung meron akong ma-search sa MCGI member, tingnan ko lang. Kung meron akong ma-search sa Facebook na MCGI member, ano ko to. Baka sakali ito ay magsusuri. MCGI member. Totoo ito na ito ay magsusuri. Mag-sorry siya sa Ha? Mag-confession siya. Magbalik loob, magsusuri daw siya. Inactive MCGI member to. Mag-sorry yan sa'yo, bro. Ibig sabihin, nakatalakayan mo yan. Nakatalakayan ko to? Okay. Wala. That's my only understanding. Kasi sabi niya, mag-sorry. Kano ba siya mag-sorry sa'yo? Okay. Magsuri. Magsusuri ka ba, bro? Hindi sorry, suri po. Magsusuri, magtatanong ba? Okay, so yan na, ano na ako sa kanya, Nag-chat na ako sa kanya. Atin na lang hintayin yung kanyang reply. Kung nanonood siya ngayon, please, anuhin mo yung reply ko sa iyo. Ako ay nag-reply sa iyo. Replyan mo na lang ako at tatawagan kita kaagad. Talagang magsusuri ka. Okay, welcome na welcome. Okay, ano yung tanong mo, Ate Edna? Ang tanong po ay hindi mo to tanong, parang hingi siya ng tips ba? So, pwede makahingi ng mga tips para sa tamang pagbabasa ng Bible. Tamang pagbabasa ng Bible? Tips. Sa akin, ang ginagawa ko, halimbawa, binibigay na talata, kung ano ba yung explanation dyan, tinitingnan ko muna yung heading. Yung heading. Kaya dapat, ang Biblia ninyo, merong mga heading. Huwag kayo doon sa Biblia na walang heading. Kadalasan kasi walang heading, King James Version. Walang heading yung kadalasan ganun. Dapat may heading, pangalawa, may footnote. Yun ang pinaka
At paano, depende yan sa ano, sa babasahin mo. Kung sakaling hindi gaano may paliwanag, ay na lang halimbawa, sa ano ba di yung kadalasang hindi maipaliwanag ng tama, na kailangan talaga ng ibang version para maunawaan. Yung ano, ito, sampulan na natin ng Biblia, no? Kuha lang ko ng talata, Isaias 2:22. Ito yung kadalasang ginagamit ni Eli Soriano eh. Isaias 2:22. Nakalagay dito. Nakalagay dito ganito. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga ilong, mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahahalagahan siya. Ito yung tanong kay Soriano. Ano yung paliwanag mo diyan, Ginoong Soriano? Oy. Hindi ko sasagutin 'yan. Hintayin nating sumagot yung mga ministro ni Manalo diyan. Yun ang kanyang kadalasan ano diyan pag yan ang tinatanong. Pero isa lang naman ibig sabihin ni Soriano diyan eh. Yan ay isang private interpretation lamang dahil ang magandang balita Biblia may paliwanag kung ano ibig sabihin niyan. Sabi sa magandang balita Biblia, huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba ang may tutulong niya sa iyo? Sa ano naman sa salita ng Diyos, huwag kayong magtitiwala sa tao. Mamamatay lang din sila. Ano ba ang magagawa nila? So, ang ibig sabihin pala noon, huwag kang magtiwala sa tao. Yung tiwala ba na gaya na ginagawa ng mga tao kay Kiboloy, kay Ginito Yabo, kay Jose Rizal, na binibigyan na nila yung kanilang loob doon, yun ang ibig sabihin doon na huwag nilang gawin dahil tao lang yun. Okay? Mukhang nag-reply na yata si MCGI member. Opo, magbalik loob po sa Katoliko po. Nanonood po ako sa inyo, YouTube po. Mga testimony po ng mga dating MCGI, kagaya po ni Bro Gabriel de Guzman. Uy, kasamahan to ni Bro Gabriel de Guzman. Sige bro, balik ka na lang ngayong linggo ng gabi for testimony night. Nakikinggan namin ang testimony mo. Paano ka ba't mo iniwan ng dating daan at magbabalik loob ka sa Katoliko? Ngayong linggo lang yan, sendan kita ng dyan sa messenger ng link para makapag-testimony ka, pakinggan ka namin. Okay? So, yun na yun. Thank you sa iyo, bro. Dumadami na sila na yan, buti pa siya na yung iba nagigising na. Si Agustin Taliser, ba't mo hanapan ng mali yung iba? Yung mali yung pag-usapan natin, ayaw niya. Wala daw siyang alam. Buti pa ikaw, wala kang alam sa mali nyo. Yung daming mali. Tapos nakapokus ka sa mali ng iba. Huwag yun. Dapat unahin mo ang mali ninyo bago ang mali ng iba. Okay, no? So, move na tayo sa next. Tatanong na lang sa Zoom Meron pa ako. meron ka pa. Okay, go ahead, te. Sabi, pwede ba daw yung hindi siya nakapag-confession sa pare pero sinasabi niya sa Blessed Sacrament. Brother Angel na sumagot niya. Alam ni Brother Angel yan. Brother Angel. Well, basta ang turo ng simbahan, basic teachings natin, go to confession, isa sacraments, kapatid, no? Hindi ang ginagawa mo kasi parang yung direct sa Blessed Sacrament, direct to God. Pero tandaan po natin, no? Maliwanag ang turo ng simbahan, no? We need to go to confession at least once a month or mas maganda once a week, no? Kung kaya. So, yung Blessed Sacrament, yes, may mababasa sa Biblia. You can ask forgiveness, no? To God, no? Pero may proseso talaga kahit anong gawin natin para magkaroon ka ng absolution. So, kasi kahit anong dasal tayo ng dasal, yun nga, no? Dati tanong ko rin actually nung
nasa charismatic pa ako, tanong ko rin yun eh. Bakit kailangan pa mag-ano, di ba? So, humingi na naman tayo ng tawad diretso. Katulad ng ama namin, no? Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. So, pero may tama yung sagot ng ano doon eh, ng isa sa mga elder doon. Sabi niya, paano malalaman ng absolution, no? Paano malalaman na ano, na pinatawad ka na? Ngayon, sino magpapatawad? Kagaya ng ano, no? Malinaw po ang nagsabi sa Juan 20 nga po. Ano yung absolution ba, no? Bakit sino ba magbibigay ng patawad talaga, Bro Jando? Okay, no, sino bibigyan ng patawad? Okay, ating basahin sinasabi sa Juan- Bible sa Juan 20:23. Ito yung nakalagay rito. 1:20:23. Ganito ang sinasabi. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Napakalinaw kasi yan. Actually, even Old Testament. So, Old Testament pa lang po, kung maalala nyo, no, maraming mga ano dyan, maraming mga talata sa Old Testament na sabi ng Diyos na pumunta kayo sa mga pari, no, maghandog kayo sa mga nagkakasala. Wala kang mababasa sa Biblia from Old to New Testament na okay, humingi na lang kayo ng tawad sa akin diretso, sabi ni Yahweh. No. Magmula noong una pa lang hanggang ngayon, mga kapatid, no, katulad ginagawa mo ngayon, Blessed Sacrament, direct to God ka eh, no? But even sa Bible, walang ganun eh. Ikumpisal mo ang kasalanan mo sa Diyos, hindi niya sinasabing, okay, direct to God lamang. No, walang ganun. May proseso pa rin yun. Parang yung John 3:16, sino mang pag ito yung nami-misinterpret ng mga nagsulputang sekta, no, ang sumampalataya ay maliligtas, no, pero wala naman nakalagay na lamang, no, faith alone. Ang nangyari, binalalagay ng alone, so nangyari cut na doon. Paano yung ibang turo na tungkol doon sa gawa? Hahatulan ka sa gawa, sabi mo hindi na kailangan ng gawa, doon nami-misleading at misinterpret, kulang. So, ganun din yung ngayon siguro na ano ka ng mga ibang sekta na direction na lang po ako, Blessed Sacrament, no? But from the beginning pa lang, ang Diyos niyo mismo nag-uutos. Pumunta ka. Even Jesus Christ, itong bandang huli sa New Testament, yung ketongin, nung malinis na, bigla, di ba, gumaling, ang sabi niya, sige, pumunta ka sa pare. Pinapunta ni Jesus yun sa pare, no? Yung gumaling para magpasuri ka na malinis ka na. In other words, mayroon talagang hinirang ang Diyos magmula noon pa, no, na kailangan niya gagamitin niya mga instrumento para dun sa pagpapatawad ng mga kasalanan, even from the Old to New Testament, kapatid. Ayan, napakaliwanag niya, no? Kung patatawarin yung kasalanan, no, ng isang tao, may magpapatawad. So, sa Blessed Sacrament, kapatid, wala kang maririnig na absolution doon. So, go to confession, kapatid, much better. Okay, no? So, wait lang ha. SLL TV. Iniimbitahan kitang pumasok ka rito ngayon din. Nag-send na ako ng link dyan sa comment section. Naglagay na ako ng link. Click mo yan. Pasukin mo ang programa namin ngayon din. Tingnan natin kung talaga bang magaling ka o pang hanggang comment section ka lang. SLL TV, pumasok ka rito ngayon din. Hintayin kita sa Zoom. Yan ha, nag-send ako ng link sa comment section. Kung talagang magaling ka, maangas ka, sige, pumasok ka rito. Makipagsubukan ka ngayon sa amin. Sige, hintayin kita. Pag hindi ka pumasok at patuloy kang mag-comment dyan, tatanggalin ko yung comment mo sa comment section. Sige, pumasok ka rito, pakita mo yung galing mo. Di yung hanggang comment section ka lang. SLL TV, naririnig mo ko, alam ko. Pumasok ka rito, huwag kang matakot.
Hindi uso ang duwag rito. Sige na, pasok na. No? Pasok na SLL. Huwag kang tumakbo. Kanina ka pa sa comment section ha. Sige, pasok na rito. Hinihintay kita. Lagi ko sinasabi, welcome kayo rito, pumasok kayo. Ba't ngayon walang pumapasok? Sige na. Huwag kang matakot. Pasok na SLL. Sige, atin na, continue. Tinatakot mo. Okay na bro, nakatatlo na po ako, meron pang waiting. Okay, talagang gaganyanin ko kasi maangas eh. Ayoko yung inaangasan tayo rito eh. No? Kaya natatakot, tinatakot mo. Sige, pasok ka rito ngayon. Ano sa comment section? Pasok na! Tagal eh. Antayin nyo sa ano ha? Sa Zoom ha, pag may pumasok na SLL TV, timbrehan nyo ako. I-unmute ka agad natin. At tingnan natin ang galing nito. Dati Jando, lumilinaw na boses mo. Ay, nako, mahirap pa masalita natin na ano eh. Forces eh, forced. Forced yung ano ko, boses ko. Hindi nyo napansin, Bro, forced. SLTV? SLL TV. Hindi ba yung sa ano yan? Hindi, sana siya na nga. Oo, yung MCGI ba yan? Takot, madalas mag- takot nga yung kay Kaburnok eh. Oo, yung SLTV. Sana siya. Oh. O sige na, SLL. Nawala ka na sa comment section? Binanggit ko lang yung pangalan mo, nawala ka na? Pasok na rito. Tama mo, nawala na sa comment section. Isa lang palang ano to eh, tawagin lang to, mawawala na to eh. Huwag kang matapang sa vlog mo lang, kamo. Huwag kang matapang dyan sa ano, sa comment Sa section vlog lang. mo lang. Hindi, sa vlog din. Yan ba yata yung nagbablog eh? No? Oo. Vlogger na kilala, taga-usig sa atin. So, SLTV, kung nasa katotohanan ka, wala kang dapat katakot, bro. So, kung tamang Jando. relihiyon mo, patunayan mo, pasok ka. Sabi niya, Jando, pang ilan? Hari si Antiochus 4, Epiphanies, pang 11. Pasok rito. Hanggang comment ka lang, pasok rito. Patunayan mo kami ang mali. At ikaw nasa tama. Sige, pasok rito. Pasok na. Hanggang comment ka lang. Oh, ating ilagay ulit ang link ng comment ng Zoom. Oh. Sige, pasok. Pag hindi to pumasok, patuloy to sa comment section, i-block ko to. Ayoko yung hanggang ano lang. Hanggang comment lang. Hindi ako interesado sa hanggang comment lang. Para sa akin, hanggat hindi nyo kami hinaharap sa programa namin, hindi kayo mananaig kasi kami naririnig. Kayo hindi. Sige na, para kayo ay marinig, sige na, comment. Pag tinanggap ka na namin dito, sige na, simulan na natin. Tagal eh. Okay, ako nang punta na ako sa ibang magtatanong. Ito kay Brad Rex Aguilar. Brother Rex, good evening. Good evening po. Peace be all po sa inyo lahat. Tanong ko lang ba dyan, yung po bang soul saka spirit, isa lang ba yan? Soul Spirit? Isa lang daw. Isa lang ba? Brother John Ray. Isa. Isa ba daw ang Soul Spirit? Ala, dumikit ang mukha ko, Brother John Ray. Lagot, naghang. Hello, Brother John Ray? Talagang naghang yung ano niya. Si ano na lang, wala si Brother John Ray. Doon na tayo kay Brother Angel na lang, Brother Angel. Pareho lang ba daw ang soul at spirit? Actually, nakaano na ako dyan doon sa topic ba na ano. So, may nagtanong na sa atin dyan, no? Ang tawag dyan, magkaiba in essence, pero ang pagkakaiba niyan is, tandaan po natin, no? Ang kaluluwa, even in all the may living things, have their soul. Pero, wala silang espiritu. Yun ang pagkakaiba no. Kaya ang tinatawag natin is spiritual soul. So, even in the Bible, no, wala kasi yung ano po rito, na tinapit ko na yan dati sa vlog ko.
titingnan ko pa dito at siguro later iano natin sa iyo ang pagkakaiba ng espiritu at kaluluwa, no? But ang tawag sa atin, ang tawag, isa-summarize lang natin yan, no? Wala sa akin dito yung mga Bible verse. Sa hope, no? Eksakto sinasabi doon na ang tao ay ang lahat na all living things, no? They have their soul. Pero yung pagkakaiba, yung hiningaan lang ng espiritu ng Diyos, no? Ng hininga ng Diyos ay ang tao lang. So ang tao, tandaan po natin, no? Kaya nga siya ay templo ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Yun ang wala sa mga animals. And then kaya pag namatay, kaya pinagkaisa ngayon yun, ang tawag ngayon yan is spiritual soul. Kaya nga Jesus binabanggit niya yung kaluluwa, pero pagdating doon sa ibang talata, ang sinasabi naman yung mga nasa langit at espiritu. So in a Catholic way, they're both the same, kapatid. Pag sinabi mong espiritu o kaluluwa, sa Catholic teachings natin, pareho po yung kapatid. Good. At Brother John to, yung sa Matthew 17:3-4, ano ba yun? Totoo ba yung literal o hallucination lang? Ano yun? Mateo? 17:3-4. Yun ay literal na nakita talaga. Vision nga yun eh. Yung nakita niya si Elias, ano yung katawan lupa o espiritu? Spirito ni Elias yun. Hindi siya katawan lupa ni Elias. Yes. Si Moses, espiritu talaga, di ba? Oo. So meron silang, nakilala sila kasi meron silang mga shape o anyo. Tama po ba? Yes. Okay. Nung namatay si Jesus Christ, di ba, sa krus, patay siya. Bumaba siya sa impyerno. May shape pa yung ba kanyang spirit, meron shape tulad nila Moses o wala? Yung spirito may shape. Oo, ang Diyos kasi pure spirit. Nung hindi pa siya nagkakatawan tao. Nagkatawan tao si Jesus Christ, so meron siyang shape. O tulad na ng Moses. Nung pumunta sa impyerno, meron na bang shape si Jesus Christ o wala pa rin? Yung namatay siya, namatay siya sa krus, then immediately pinakulan yung kaluluwa sa impyerno, yung sa purgatory ata, o bosom of Abraham. Ano siya? May shape na ba yung kanyang spirit o pure pa rin siyang spirit? May Di ba, ang tao may spirito. Si Moses at si Elias, nakilala ng St. Peter kasi may mukha nila. Tama po ba? May shape nila. So, si Jesus Christ na namatay, patay pa siya, di ba? Yes. Immediately, nagpunta siya sa impyerno o sa bosom ni Abraham para pakulan yung mga kaluluwa doon. Ano siya? Meron din siya katulad ng Moses na shape? Yes, meron din. Meron din. Tama, no? Yes, meron din. So, yung kanyang spirit pa yon, meron bang makikitang tagos ng pako? O yung 5 major wounds niya, meron kaya yung spirit na yun o wala? Okay, sagot yan, Brother Angel. Ano yung tanong mo doon sa pagpako sa krus, kapatid? Di ba namatay si Jesus Christ sa krus? Nung namatay siya, immediately nagpunta sa impyerno para pakulan yung mga kaluluwang nakakulong kay bosom of Abraham. Tama? Yes po. So may kaluluwa pala siya tulad nila Moses na may shape. So yung kaluluwa po niya ni Jesus Christ na nagpunta doon sa purgatory o sa bosom of Abraham sa impyerno, meron ba siyang marka ng 5 major wounds? Yung sa kamay, sa paa, sa gilid, o wala? Well, ganito yan, no? Nung nag-resurrect siya, doon lang, mapapansin mo mayroon, no? May mark siya. Kasi may body. Spirit niya. Parang resurrected body tawag doon, no? Pero yung spirit niya punta sa impyerno, kila Abraham na nagka-pure. Meron bang mark din? Walang nakalagay sa Biblia kung may wounds siya during that time. But tandaan po natin, no? Yung resurrection kasi nga, iba yung dun sa namatay siya. Okay? Tandaan natin, there's a big difference. Nung nag-resurrected siya, tandaan mo, may katawan siya nun. Pero nagbago siya, kaya nga tumatagos na siya. Okay? That's the big difference. Tumatagos na siya, pero nakakausap na siya. And at the same time, yung tao na si Jesus during that time, nawala na siya sa libingan, kapatid. So, resurrected body, in other words, there's a glorified body. No? Kaya mayroon na siyang shape, mayroon na makakausap na siya. So, yung tungkol dun sa kay Moises naman,
probably pinahintulot ng Diyos na bigyan sila ng ship para makilala sila. Pero wala, kasalukuyan ang nakalagay sa Biblia, they're all spirits. No, espiritu, at sabi nga ni Jesus din, kaluluwa, they're all spiritual soul lang. Wala pang glorified body. Ang glorified body kasi sa paghuhukom, doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 54, babaguhin ng lahat yan. Lalagyan nga ng laman, litid, yun na, bago na yung katawan mo, pero glorified body na siya, which is the same as Jesus Christ. Ngayon, during that time, yung doon sa ay walang nakalagay kung ano ba yon, may wounds ba siya? Walang nakalagay sa Bible, bro. So hindi tayo pwede magbigay ng sagot diyan na oo, mayroon o wala, because wala namang, hindi natin pwedeng dagdagan. Ang pinaka diyan, analogy natin diyan, doon sa resurrection, may glorified body doon kasi may nakakausap. Pero iba na yung katawan niya, hindi na yung dating physical. Glorified body yung tawag doon, o resurrected body. May katawan na siya, yun ang may shape, sigurado tayo doon, may wounds. But yung sinasabi mo, dahil wala tayong batayan doon, hindi natin pwede sagutin na may wounds siya o wala. Because usually, pagka yun, kaya sabi doon sa 1 Peter, bro, basahin natin para mas maganda. Unang Pedro nga, bro, Unang Pedro 3:18-20, bro, para mas ma-analyze natin yung tanong niya. Unang Pedro 3:18-20 yung tanong niya, kung saan pumunta si Jesus. Okay, ganito ang sinasabi. Yan. Sabi ganito, sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay. Talaga, napatay talaga, oh. Oh, yan. Napatay talaga, literal yan, napakamatay. Hindi yan drama. At Sabi minsan naman- lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. Yan. So mayroon na tayong diyan, bro, espiritu lang muna siya diyan. Hindi pa siya, iba yung resurrected kasi may katawan doon. So this time espiritu. So ang tanong mo, mayroon bang Sige, tuloy po. Tuloy natin. 19. Sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Hanggang dyan na lang po. Yan. So we're talking about the spirit here, bro. So hindi natin pwedeng sabihin na mayroon siyang not like yung the resurrected body siya. May katawan talaga siya. Pinakita pa nga yung wounds eh. So kung i-analyze natin dyan, espiritu siya, wala makikita na espiritu nga eh. So, hindi kagaya ng resurrected, may katawan na talaga siya, ang tawag ng glorified body. Kaya nga nakakatago siya dun sa nakasaradong pinto eh. That's completely different, kapatid. Bro Janlo, Yes? bro, may nakapasok na MCGI. Saan? Yan yun, ang MCGI member, siya yun, bro. Nagbabalik loob. Yan, Hello, bro. nagbabalik loob. Good evening sa iyo, bro. Doon yung SGI, okay na muna yung next time na rin to. Thank Sige. you. God bless Okay us na all. ba, bro Rex? Pa natin yung sa MSGI. Okay na to. Meron pa ako titingnan. Thank you. God bless us. Okay. Sige, thank you sa iyo, brother, bro Rex Aguilar. Mansuwarin, good evening. Hello, Mansuwarin. Please unmute. Click mo yung unmute, bro. Ay, sorry po. Good evening po, sir. Okay, go ahead, bro. Go ahead. May tanong lang po ako tungkol po kay Totoo po bang hindi namatay si Maria saka yung isang sino nga to? Si Eliseo. Napunta lang po sila sa langit pero hindi po sila namatay. O, brother John Ray, pakisagot. Unmute. Ayan. Una, gusto ko munang humingi ng pasensya sa mga
viewers ko kasi nawala yung live ko, naputol yung internet ko, no? So, Ngayon, ang okay na? tanong mo, di, kaganina, wala na akong live ngayon, naputol. I-record mo, i-record. Sayang. Hindi, sige lang, okay lang. I-record, Wala lang. i-record mo. Baka ma-upload Malapit mo ng oras. Sige lang, okay lang. I-record mo para ma-upload mo bukas. Sandali na lang. No, okay, so, by the way, ano yung tanong? Ano daw, yun daw ay, ano nga yun? Mali. Ikaw, Manghud. Ano, pakiulit sa tanong, bro. Kung totoo po bang hindi namatay si Maria, napunta lang po sila sa langit. Tapos po yung si Eliseo po, yung si ano. Eliseo. Sinong Eliseo? Yung ano, Soriano. yung inakyat sa langit. Hindi ba po. na ano? Ay, Si, yung may buto. Si Elias ito yung umakyat sa langit. Elias. Hindi iba yung si Eliseo kasi si Eliseo, pari yun eh. Pari ba yung si Eliseo? Yung buto niya, Elias po ba nakapagbuhay yun? yung buto niya. Elias, baka si Elias yung sinasabi mo. propeta, yung propeta? Si Elias. Si Elias po. Sa Bible, before Mary, dalawa ang umakyat sa langit na hindi namatay, si Enoch at si Elias, no? Si Enoch, Opo. kinuha siya ng Diyos, no? At si Elias naman, inano siya ng chariot of fire, dinala siya ng chariot of fire. Literal 'yon. At si Mother Mary, no, ang tanong mo, si Mother Mary kasi yung dalawa kasi yung sa Old Testament, hindi talaga sila namatay. Si Mother Mary kasi walang mabasa sa Bible na namatay ba siya o hindi, no? So ang dogma natin, assumption, meaning iniakyat siya sa langit, pero walang pahayag, no, sa katisismo or sa tradisyon kung paano siya namatay, no? May paniniwala na tinatawag na dormation, no, yung parang natulog lang, din kinuha yung kaniyang katawan, body and soul, dormation, tawag dyan. Pero dito sa St. Joseph Catechism, St. Joseph Baltimore Catechism dito, nabasa ko dito, dito ba yun or sa ayun kay Father, kay ano pala, kay Pope Pius X pala na katisismo. Saan yun? Kay Pope Pius X na katisismo nandito ko nabasa, namatay si Mother Mary, no? Tingnan saglit lang nga. Saan ko ba nakinabasa yun? Nakalimutan ko yung page. Wait tingnan ko lang Mother Mary and St. John suffered in his death, sacrifice, satisfied in his justice. Saan ko ba nabasa yun? No? So, sige no, kasi nakalimutan ko yung page, pero nabasa ko talaga sa katisismo, isa sa katisismo natin, nabasa ko, namatay si Mother Mary. Saan ko ba nabasa yun? Anong page ba yun? Kalimutan ko. Most Mother of ascended, being creature enough great test, creature was taken up into heaven by the power of God. Ito yata yun? The word 68 is full. Ito ba yun? Saglit lang Jesus Christ ascended into heaven to take possession of the kingdom he had made with the Mother. Why it said Jesus Christ ascended and of his most holy mother, that she was assumed into heaven. It said Jesus Christ that he ascended into heaven, and of his most holy mother that she was assumed, because Jesus Christ being man God ascended into heaven by his own power, but his mother being creature, even though the greatest of all creatures, was taken up into heaven by the power of God. Hindi dito. No, so what are the thoughts event article hence? Wait lang tingnan ko lang yung kung saan ko na ba nabasa yun. If everyone just Christ, bigyan lang ako ng oras, konti lang. Victorified, nakalimutan ko kasi yung General Judge, nakalimutan ko. So, ganito na lang, dito sa katisismo na ito, nabasa ko, namatay si Mother Mary, no? So namatay siya din, dinala yung katawan niya sa langit, no? Pero ang pinaka dugma natin bro talaga, no? Ang defeated dugma natin, assume into heaven. Pero hindi siya binanggit, no? Kung sa tradisyon, kung sa paanong paraan namatay o namatay ba siya o hindi namatay.
So sabi ko nga kaganina, dormation. So we are free kung alin sa dalawang paniniwalaan natin, no? Namatay man si Mother Mary o hindi. So wala siyang contradiction kasi nga walang nakakaalam. Basta ang hindi natin pwede kontrahin na siya ay iniakyat sa langit, body and soul. Yun ang hindi natin pwedeng kontrahin. Pero kung paano siya inakyat, patay ba siya o buhay, either two, pwede kang mamili saan sa dalawa. Opo. Brother John Ray. Yes? Bro, pasubok nga bro ng CCC 947. Hindi kasi ako CCC 947. Okay, wait. Paragraph 947 or page 947? 974. Paragraph? Opo, paragraph 974. 974. Sige, tingnan natin ang pinapabasa ni Brother Aljan. No? Kasi nawalan kasi ako ng internet. So, mano-mano to. 974. The most blessed Virgin Mary, when the course of her earthly life was complete, was taken up body and soul into glory heaven. And where she already shares in the glory of her son's resurrection, anticipating the resurrection of all members of his bodies. Yes, yun nga, Assumption of Mary. Ito yung aral natin na iniakyat siya body and soul pero never binanggit kung namatay ba siya o hindi namatay. So sa tradition kasi dalawa ang pinaniniwalaan sa tradition. May nagsasabing mga church fathers na namatay siya, saka kinuha. Meron namang nagsabi na buhay nung inakyat. Meron din nagsabi ang mas pinaniniwalaan lalo na yung mga Orthodox Catholic, yung tinatawag na dormation. Natulog lang and then inakyat yung katawan niya body and soul. Pero dito nga sa katekismo na nabasa ko, nakalimutan ko lang alin dito sa dalawa, no, itong Baltimore Catechism or itong Catechism of St. Pius X. Dito may nabasa ako dito na namatay si Mother Mary, no? Pero yun nga sabi ko, either two, walang problema diyan, basta ang hindi natin dapat tutulan yung iniakyat siya body and soul. Apo. Ay, ko lang po kung totoo po yung sabi ng bayaw ko. Kasi po nabasa ko yung kay Enoch at saka kay Elias sa sa hari. Yun nga po. Si Elias sa hari, si Enoch nasa Hebrews 9:5. Opo. Kasi yung hari lang po ang buong nabasa ko, yung dalawang hari. Sa ikalawang hari, doon si Elias yun, si Enoch sa Genesis 5:22 to 24 and then sa Hebrews 9:5 to 6. Sige po, maraming salamat po. Welcome, brother. Tanong po ako, isa lang. Okay, patuloy. Jando po. Sige, go. Kailan po kayo yung tapatan niyo po ni si Angelito? Kasi po lagi ko yung inaabangan sa Dito po kasi ako ngayon sa construction. Yun po lagi kong sa pinapakinggan ko tuwing nagtatrabaho ako. Kanina po napanood ko yung sa YouTube. Ang ganda po nung nyo kanina kailan po yung nyo part 3? Hindi ko na alam kung may susunod ba doon, hindi ko na alam. Basta ang alam ko, nagkasubukan kami doon at gaya ng sabi niya, siya daw ay expert daw pagdating sa contextualization. Pero natuklasan ko na marami siyang ginamit out of context. Kaya nga ako Yan. Kasi po, may yung asawa ko po, teacher, may dalawa siyang kasamang SDA. Kaya lang ay siya sa akin, sabi niya kung makapasok ako sa punto por punto, tatanong ko sana pero yung tanong niya sa akin, ito na nga po yung nagtalakayan kayo ni Brother Angelito. Yun po yung pinasa ko sa kanya na yung part 2 saka part 1 na nyo, talakayan. Napakagandang napakaganda po yung nyo. Parang yung ko sa inyo kanina. Thank you at nagustuhan mo yung talakayan na yun. Opo, doon po ako nakakapulot ng para may kami sa mga kasi yung mga pinsan po ng asawa ko, mga SDA, kami po mga Katoliko. Kaya po parang ang hirap sa side namin na ang dami kasi nila Pero madami din po kami kaya kasi dito po sa ay doon po sa probinsya namin sa Romblon, yung misis ko kasi ng simbahan din.
Tsaka ako po, Brother Dando. Ako po yung nakaraan na nagtanong na kasi po hindi pa kami kasal sa sa simbahan talaga. Kasi yung nagpakasal pala sa amin, yung Presbyterian, No. hindi naman natin alam. Good news po ay ngayong September 30, naka-schedule na po kami kay Father Waway, Mhm. Father J, dun sa amin na magpapakasal. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po, Brother Angel, yung sa niyo po. Salamat sa Diyos. Una-una sa lahat ng mga nakikinig pala, no? Pag nagpapasalamat po tayo, unahin natin una-una sa Diyos. Instrumento lang po tayo, kapatid. So, ang laging pasalamat sa lahat ng nakikinig. Pag nagpapasalamat po tayo, unahin natin ng Diyos, no? Tapos, ano lang kami. Pangalawa, instrumento lang po kami. Talagang congrats na mo yung payo natin dito. Salamat sa Diyos. Kasi po, Brother Angel, nandito po ako ngayon sa Maynila. Ang sandigan ko lang talaga, homesick na homesick po ako eh. Ang sandigan ko lang talaga yung Panginoon. Yun po ang nag-ano sa akin. Amen. Opo. Saka ang sinisimbahan ko po dito tuwing linggo, yung dito po sa May Ubando, dito po ako nagsisimba. Tuwing maaga pa po, nagsisimba na ako. Tapos, nung linggo po, sinadya ko talagang pumunta doon sa simbahan ni Padre Pio sa Batangas. So, Brad, kompleto na ba yung requirements nyo? Kasi pareho lang. Ang tawag sa kasal niya, ang tawag dyan, convalidation. Bakit? Kasi na kayo legal na kayo sa gobyerno niyan. Convalidation ay ibig sabihin, babasbasan kayo ni kukunin niyo ngayon yung sa ano ba yun? Presbyterian, ano ba yun? Nakasal nyo, nakasal nyo na ibang sekta, Presbyterian, yes. Kukunin lang yun, requirements yun, no? Tama, kinukuha, nag-ano na kayo ng requirements? Ay, bali yung asawa ko po nag-ayos po sa Yes. probinsya. Okay, nandito po ako sa Manila. Mayroon na kayong mayroon legal na kayo sa gobyerno. So, convalidation ibig sabihin, babasbasan pa lang kayo ni Father. Pero requirements pa rin. Kailangan mo ng birth certificate, kailangan mo ng baptismal at confirmation, na-compilan ba kayo? Yun nga po ang problema ko, Brother Angel wala pa po akong kuhan kasi may schedule sa amin ngayon September 28 kasi pista ni St. Michael Arcangel. Ang uwi ko po mga September 20 kasi po may obligasyon din po ako doon sa simbahan kasi po magano ng mga mag-Yadjana. Dapat po 20 nandun ako. Tapos magpapakumpil po ako. Hindi pa pala ako nakapakumpil. Kailangan po 'yon. Lahat ng magpapakasal, no, yung confirmation, yung compil, kailangan po 'yan. Opo. Yun nga po kaya nag-schedule si Father kasi gusto ko talagang makapag na talaga kasi hindi na ako makapag-antay para Buti na lang nakapagtanong kayo dito, no, kundi matagal kayong magse-serve diyan na hindi kasal, na hindi kasal sa church. Opo, yun nga po napakalaking kasalanan pala yon yung lagi kong nakikinig sa inyo, Brother Angel. Mabuti na lang po at hindi rin ako nagkakuha ng panang Diyos. Talagang iniwasan po namin mag-asawa kasi hindi kami talaga kasal sa simbahan. Saka panood ko po dito, kapapaginig po sa inyo, yun po, doon po ako natauhan. Tapos, ang dami ko pong nalaman about sa mga bawal. Pero ang tatay ko talaga po, rin po, minister, talagang po sa simbahan, active na Kaya parang, sabi nga po sa akin ng dapat po ako na raw sumunod na minister hindi pa naman po ako kasal sa simbahan. Yun ang sabi ko sa kanila. Pag kumpleto na po yung sakramento namin, doon na po ako papasok. Sa kasal nyo po pala, advice ko rin, no, pagka bago kayo magpakasal niyan, may confession pa yan, no? So mayroon pa kayong seminar din. Doon sa confession, isama mo yun, no, na lahat yon na nagsama kayo, na hindi kasal sa totoong church, lahat ng premarital sex, lahat ng pati contraception, lahat yan, masturbation, lahat ng mga
lahat ng mga hindi kalugod-lugod, mga mortals in lahat yan, no? Kala ng iba, ano lang, pati contraception. So, i-isal na po natin yung pagpapakasal nyo sa ibang ano, na nag-serve kayo, tapos sumusubo pa kayo ng ostya, di ba? So, sacrilege. So, Hindi naman mag-general po. confession. Isang beses lang po ako napagsubo ng Ochas Father simula Brad Angel. Nung natandaan ko po kasi yung yung unang ano ko nung nag-ano ako nung elementary, then sunod po noon may asawa na po ako, pinagkumpisal po kami ni Father. Yun po yung pangalawang subo ko. Tapos yun po wala na po. Yun, so sacrilege pa rin yun, ano nyo na lang ha, isama na Opo. lahat. General confession, pagka nag-schedule kayo na na confession kay Father bago ang kasal, no? Bago po yung convalidation. Okay po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Okay, thank you sa iyo, Brother Manso Warren. No, sa iyong... Salamat po sa punto por punto. Okay, thank you sa iyo, Manso Warren. And then... Maraming Ay, ano yan? Ano yan? Na-mute ko. Ano nga yan, bro? Pag halimbawa pong nakasal na kami, mag-ano po ako sa sa testimony. Pabalik na lang po ako. Oh, sige, bro. Kami marami po akong yung testimony ko about kung paano po ako nabago ng Panginoon. Sige, bro. Sige po. Salamat po ulit. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Sige, ingat ka rin, bro. Hello? Yes, hello, te. Hello? Hello, te, hello. Hello? Hello? Hello, Brad? Hello? Yes, hello. Mabati na, Brad? Oh, naririnig ka, te. Okay. Magandang gabi sa lahat. Hello? Sige, go ahead, te. May tanong po sana ako kung sino lang po yung makasagot. I am Ann po from Leyte. At saka, may pinsan po ako na yun bang tambalan sa Bisaya. Tapos close kami. Tapos na-apply ko rin sa buhay namin yung mga occultism tsaka yung mga ritual practices. Tapos nung nakakapanood na ako sa punto per punto, nakakumpisal na po ako at saka nag-renounce na po ako, tapos everyday na po yung rosary ko, tsaka nagno-novena na rin po ako, tsaka tanong ko lang po, kasi since birth po, na-apply na po siya sa life ko, yung mga tambalan, yung mga practices na ganun. Kasi yung papa ko is Waray, tapos yung mama ko is Bisaya. Tapos parang yung both culture, parang na-apply ko siya lahat na puro may mga gano'n na practices. Yung pag-renounce ko po, tanong ko lang po, yung pag-renounce ko po doon sa Blessed Sacrament, hindi ko na kasi po lahat matandaan kung sino-sino po yung mga nilapitan kong mga tambalan. Okay lang po ba yun na yun hindi lahat yung mga tambalan yung na-mention ko? Yung pag-renounce ko po lahat ng sinabi ko lang po na yung lahat ng mga occult practices ko, mga rituals, mga yung mga hindi tama na mga pagpaniniwala, yun lang po yung
minention ko po nung pag-renounce ko, tsaka kasama ko rin po yung anak ko kasi solo parent po kasi ako, tsaka na-apply ko rin po siya sa anak ko. Yun bang tinatawag nila na sa mga sa tambalan na sabak? Yun bang sabi ng papa ko po is parang para daw hindi magkasakit, parang i-adapt, tapos parang iisipin na, or parang sa kanya para hindi na daw magkasakit yung bata, tsaka ako din po sinabak. Tapos sabi ng papa ko, kapag sinabak ka daw, automatic yung anak mo rin para hindi daw magkasakit-sakit. Tapos nung nag-renounce na po ako, naka-renounce ako, nakakumpisal, nagawa ko na po lahat. Wala naman pong nagkasakit yung anak ko po. Tapos ngayon medyo okay na siya. Tama po ba yung ginawa ko or may kulang pa po doon? Yun lang po yung tanong ko. Okay, Brother Angel? Brother Angel? Click lang. Sorry. Diyan na lang. Kumain yan, kumain. Ay, sorry po. Spiritual, Okay lang ano yan po. bro? Ikaw na, bro Jando. Yan. Spiritual, Tama ang tanong po niya ba? bro. Tungkol doon sa... Tama ano po yata, ba yung ginawa ko na nagpag-renounce ko po, hindi ko po yung mga pangalan ng mga albularyo, Hindi na po. lahat Lahat ng minention mga ko pangalan kasi, ng mga... hello po? Okay. Te, natatanda mo yung mga pangalan nila, te? Natatandaan mo lahat? Hindi na po kasi since birth po nung pinanganak ako, naka-apply na po siya sa life ko hanggang anak ako, hanggang ikinasal ako. Na-apply ko pa siya sa asawa ko. Tapos feeling ko po isa yun sa mga reason kaya broken family kami. Okay, ang maano ko lang dyan, te, is i-renounce mo kasama ang pangalan ng albularyo doon sa mga naalala mo pa. Pero doon sa mga hindi So, mo mag-renounce po naalala, ako. i-generalize mo na lang yun. Nag-renounce na po ako, generalize ko na lang po siya kasi hindi ko na po siya lahat maalala. Ayun. So, Okay na po ba yun? yes, okay na po yun. At saka nakakumpisal na rin po ako. Parang 3 weeks na consecutive ako na nagkukumpisal kasi yun bang nasa kumpisal ka na, nasa pari ka na, tapos hindi mo lahat naaalala. So ang ginawa ko, kapag naaalala ko, Lista. pupunta po ako sa simbahan tsaka nagkukumpisal ako. Kasi every mass dito, nasa Ormoc po kasi ako nakatira. Bili ka ng ano, te? Bili ka ng maliit na notebook. Maliit na Opo, maliit na notebook. Kung nagtatrabaho ka, biglang may sumagi sa isip mo, ito yung kasalanan ko nagawa Sulat. dati, lista mo. Tapos, maya-maya konti, walis ka, punas ng mesa, may naalala, lista mo. Pagdating ng ng schedule for confession, basahin mo lahat yon, and then sunugin mo pagkatapos. Sige po. Tapos po, Bigyan ko Brother John pangalawang ng question po. Tena. Bigyan ko, pasahan kita ng general guide for general confession. Ibigay ko sa iyo, tapos i-send mo sa kanya kay sister. Sige po. Sige. Thank you po. At saka po, pangalawang tanong po, yung cousin ko po, ang tawag ng Tagalog nung tambalan, Albularyo. albularyo, is isa siyang army po. Tapos, siya yung nagpakilala sa akin ng mga anting-anting, yung mga mayroon siyang yung parang ahas na belt. Tapos mayroon pa dong parang
ikikwintas. Tapos, basta marami. Tapos, siya yung nag-introduce sa akin. Tapos, nakilala ko, nagka-close ko lang kami dahil lang dyan kasi nag-approach siya sa akin. Kasi ako po at saka yung husband ko is, both kami is PNP personnel. Siguro po, kasi siya army, yun yung ginagamit niya, inintroduce niya sa amin. Tsaka, binigyan niya rin yung husband ko ng orasyon. Yung na-observe ko lang po, nung nagkaroon na siya ng yung husband ko, para bang mainit yung ulo niya, tsaka ako, tsaka parang kami nag-aaway. Tsaka, yun lang yung reason ba na parang hindi na kami nagkakaintindihan. 3 years na po kami nahiwalay. Tapos, lately lang po, hindi lang lately, matagal na, hindi ako nakakatulog na. Yung Yung tanong mo, Tiyan, alas tanong mo, 2, te. alauna. Yung tanong ko kung close ko yung pinsan ko, bawal ba ako na makipag-usap sa kanya kasi tambalan siya or Baka maano ka. okay lang na magkausap. Oo. Kasi Ano mo lang, te. pwede na hindi kasi kami magkakausap kasi magkapinsan kami. Ano, te, ang gawin mo dyan, Tapos te, close pa kami minsan. ang gawin mo dyan, Oo. te, ganito. Una, renounce mo yung occult involvement mo dyan sa pinsan mo. Renounce mo para masiguro natin ma-renounce mo talaga yon. Pag nag-usap kayo, siguraduhin mo muna na bago kayo mag-usap, lalo na ano ba kayo pinag-uusapan ninyo? Usually, Brad, feeling ko nga alam niya na nag-distance na ako sa kanya kasi na tumatawag lang siya sa akin, nakikig-video call, tapos siya lang yung nag-open up na gumagawa siya ng mga ganito kasi may nag-order sa kanya. Ganito, te, oh. Oo, hindi, parang ang ayaw ko ba gawin na mo mag-open ganito. siya ng... Gawin mo ganito. Kung sakali mag-usap kayo uli, make sure, Okay. gawin mo na yung sinasabi ni Brother Windel, confession, anointing, sacrament. Then, every day ka, when you wake up in the morning, before ka matulog, mag-ano ka ng holy exorcised oil, pray the protection prayer bago ka humarap sa pinsan mo, bago mo nag-uusap kayo. Kung sakali mag-open up siya tungkol sa, alam mo, inutusan ako ng ganito, kasi nagpaparinig yun para magpagamot ka sa kanya, sabihin mo ganito, napakinggan ko sa simbahan, yung ganyang gawain, masama yan. Diretsuhin mo, huwag kang mahiya, kahit pinsan mo. Sakali magalit siya, sensya ka na, yun na narinig ko eh. Kung ayaw mo paniwalaan yun, hindi mo kita pipilitin, pero yun na narinig ko sinabi nila, hindi daw yan maganda. Kasi yung gabay mo dyan, demonyo. Sabi niya, anong demonyo? Hindi demonyo gabay ko. Sabi nila yon, no? Sabi nila yon. Ako naman nakinig naman nirelay ko lang sa narinig ko. Sabi nila, yung gabay daw ng mga albularyo, nagpapakunwari daw yun na mabubuting engkanto. Kahit na yung mukha mukha naman talagang demonyo, pero mabait daw yun. Kasi puti, iba daw yung itim. Puti daw. May kapilya nga siya, Brad. Oh, yun. Tsaka may kapilya daw sila. Ano? Pero sabi pa rin ni Father Darwin, mali pa rin yun. Pag nagalit siya, sabihin mo na, huwag kang magalit sa akin. Sinabi ko sa iyo yung mga narinig ko doon. Kumbaga, inulit ko lang para sa iyo. Kasi nag-open ako kasi, sabi mo kasi, ikaw inutusan na naman uli ni na etong gawin mo, eto yung gawin mo. Ako naman, ang masasabi ko lang dyan, ayoko sumakay sa kwento. Sabihin ko lang na may narinig akong kwento doon galing kay Father Darwin na hindi maganda yan. Tapatan mo yung mga kwento niya kasi yung kwento niya nagpaparinig yon para magpaserbisyo ka sa kanya. Oo, talaga, Brad. Totoo. Ayun. So, para matigil yung pagpaparinig niya, yun ang gawin mo, evangelize mo siya. Tingnan mo, masakit sa tenga nila, aalis yan.
Next time, binababay sa'yo yan. Kasi pag bumalik siya sa iyo, tapos mag-open up ng kwento na gano'n pa rin ng kwento, ulitin mo naman yung sinabi pa ni Darwin. Sabi ni Brother Darwin, masama daw yan. Tingnan mo, isang linggo lang, binababay sa inyo yung yung pinsan mo. Oo, Brad, kasi tapos, praise the Lord, nakapag-renounce na ako, Brad. Oh. Yung two times ako na nag-renounce sa Blessed Sacrament. Uy. Kasama ko pa yung anak ko kasi 5 years old. Siyempre, part na siya ng ritual na ginawa ko. No. Tapos wala man akong yaya. Bit-bit ko siya kung saan ako pupunta. Kasama ko siya. Nakapagkumpisal na ako, Brad. Nakapag-renounce ako sa Blessed Sacrament. Nagsimba na ako. Nagkumpisal. Nagro-rosary ako kada gabi. Maganda na yung tulog ko. Oh. Basta Tapos, yun na, sabihin work- mo sa kanya, maganda na tulog ko, ganon. oo. Pero hindi talaga Tapos maganda siya yung nung ginagawa nilalapitan mo. ko, Brad, parang wala. Ha? Walang epekto. Nung siya yung kinausap ko na hindi ako nakakatulog, na ganito, ganyan. Parang wala mang nangyari. Tapos, kita ko lang yung punto per punto sa YouTube. Doon lang nag-start. Tsaka, sinunod ko lahat. Nag-confess muna ako bago ako nag-renounce. Kasi, sabi, baka daw balikan ako ng demons kapag hindi pa ako nagkumpisal. So, nagkumpisal muna ako, nag-renounce. Tapos, last week, parang 2 times ata ako nagpunta ng adoration chapel. Te, ganito na lang, te. Kung mahaba testimony mo, te, ngayon na lang yung linggo, testimony night. Sige, Brad. Kasi mukhang mahaba testimony mo, ngayon na lang linggo yan. Sige, Brad. So, yun lang yung question ko. O, yun ang gawin mo. Pag sakaling bumalik siya dyan, nagkwento tungkol sa kanya, alam mo, insan, si inutusan ako na gumawa ng ganito. Ay, naku, matindi talaga. Sabi mo kagad. Sabi ni Brother Darwin, masama yan. O, tinan mo, titigil yon. Tsaka ang malupit pa, Brad, uordinahan na siya. Malapit na sa Cebu. Ordinahan ng ano? Ordinahan sa kanyang yun bang tambalan? Sino mag-ordina? Ewan ko sa kanya, Brad. Yun yung marang nakakatakot ba? Ay, nako, sabi ni Brother, pag napa-ordina ka, papasahan ka na malakas na demonyo niyan. Yun nga yung pag nagalit kinatatakot siya, ko, Brad. basta pag nagalit siya, sabihin mo lang, hoy, yun ang sabi nila. Inulit ko lang sa'yo. Kung ayaw mo paniwalaan yun, wala kung magagawa. Doon basta sinabi ko lang sa'yo, yun narinig ko sa kanila. Ganon. Wawala yung ano niya. Kasi sa halip na sa iyo magalit yun, kay Father Darwin magagalit yun. Si Divine, naapura na ako ni Divine, no? Hinihila na ako ni Divine, no? Oy! Okay, Brother Jando, Oh! yung MCI member nag-message sa akin. Sabi niya. Sabi niya, de. May tanong daw muna siya. Yun sinasabi niyang suri. Siguro kung siya ito. Anong tanong niya, de? Ang sabi niya dito ay, tama po ba sabihin lang ng bibig, may takot ako, sumunod naman ako sa Diyos? Kung hindi nakikita sa gawa po. Ano, ulitin mo nga, te? Binasa ko lang itong sinasabi niya, ay message niya. Katanungan ko po, tama po ba sabihin lang ng bibig, may takot ako, sumusunod naman ako sa Diyos? Kung hindi nakikita sa gawa po. Ay, hindi. Mas maganda yung gawa ang pinapasabi, hindi yung sasabihin mo anong ginagawa mo. Yung gawa mo ang pinasasabi mo. Yun ang maganda doon. Let the act speak. Ano yun bang English nun? Let the act speak, no? Don't speak. Action speaks louder than word. Basta yun na yun.
Yun na yun. Oh, at saka ganito. Ang sabi niya sa akin dito, kapag meron daw sa kanila kusang umaalis daw, sinasabi mapapahama ka. Huwag kayong maniwala dyan. Bakit? Mas lalo kayong papahamak kung mananatili kayo dyan kasi tatag lang ni Soriano yan. Oh, yun. Kwentuhan ko si ano niyan, si MCGI member nung paano nagkaroon ng ang dating daan. Gusto ko malaman kung ano yung reason niya, ba't siya umalis doon. Samahan daw siya ni Brother Gab. Ano siya ni Brother Gab? Anuhin natin yan. Siguro ngayong darating na linggo rin sa testimony night. Okay na ba yun, te? Edna? Bigyan ko na siya ng link ngayon. Sabi ko, pumasok ka. Sabi niya, sagutin daw muna yung tanong niya. Ayun na, yun ang sagot ko. Kaya pala nawala bigla. Yun ang sagot ko sa tanong niya. Mas maganda yung gawa niya ang pinapasalita niya. Kasi sasabihin mo, mahal mo ang Panginoon, pero inaasar mo yung kapwa mo tao. Ilalait mo yung kapwa mo tao, paniniwalaan ka kaya? Di ba nasa Bible yun? Yung mga tao na magaling sa kanilang sariling paningin, pero yung kanilang nang lalait ng kapwa, yon ay nako. Bad shot yun, bad shot. Lalait ng kapwa, hindi papasa yun. Ganun yun, te. Saka, Brother Jando, nasend ko na sa'yo yung guide para sa confession. Bisaya yun. Present sa kanya. Okay, Bisaya to. So, send ko sa'yo ito. Ate, ano te ha? Brad, pwede ring mag-send nung daily prayer for protection. Yung daily prayer na kada araw pwede i-pray. Kasi araw-araw ako nagtra-travel. Protection Nakamotor prayer, lang. te, maganda te. Oo. Talagang Oo. maganda ang protection prayer. Before you sleep and when you wake up, yun ang i-pray Oo. mo, protection prayer. At saka, Brad, yung Marian prayer, okay lang ba yun na i-pray daily or once a week? Or Okay. Para mas maganda talaga protection prayer. Para walang tumalab na na mga ni Satanas kasi yung Tsaka, protection. Ang meaning kasi ng yung- protection prayer kasi te, against retaliation yan eh. Tsaka Brigando. yung prayer for Yes. excess and filth, Brad, pwede yung i-pray kahit araw-araw. I-message mo na lang si Brigando private te para ibigay lahat yung hinihingi mo te. Kasi Sige, kay sige. John Ray ngayon 11:22 na. At saka basahin ko lang yung about sa kay Mother Mary bro, nakita ko na. Dito sa Baltimore Catechism. Nasabi dito sa Baltimore Catechism page 70 and paragraph 79. Ang question, has the body of any human person ever been taken into heaven? Answer, by the special favor of her assumption. No assumption, ibig sabihin si Mother Mary. The body of the Blessed Virgin Mary was raised from the dead. Ano yan sa Tagalog, Bujando? No, sabi dito, the body of the Blessed Virgin Mary was raised from the dead and taken into heaven. Sa Tagalogin natin, ang katawan ng Inang Birheng Maria ay binuhay mula sa mga patay at idinala sa langit. So ito ang sabi dito sa yung nagtanong kanina about sa katawan ni Mother Mary kung namatay ba si Mother Mary bago umakyat sa langit. Ang sabi ng simbahan dito sa sa Baltimore Catechism, by the special favor of her assumption, the body of the Blessed Virgin Mary was raised from the dead and taken into heaven. Binuhay mula sa mga patay at dinala sa langit. Amen. Okay, so nawala na pala si ate, ayoko sabihin yung pangalan kasi pina-private niya yung Page pangalan 70 niya. pala siya. Page 70.
Okay, naririnig ba ako dyan, Brother John Ray? O, rinig-rinig naman. Inano ko kasi nawala na siya, hindi na siya nagpaalam. Okay, ganun pa man. Salamat sa inyo lahat. Talaga, hindi na talaga mahabol. 10:24 na. Kailangan natin ng pahinga. So, bigay ko muna kay Brother Aljan. Sa kanya pasasalamat, Brother Aljan. Ikaw muna.